Pagkatapos makuha itong si David Morel, mukhang ang minamataan naman ngayon ng Barangay Ginebra ay itong si Tyrus Hill na naglalaro ngayon dito sa Blackwater Bossing. Itong si Tyrus Hill at si David Morel, teammate yan dati dito sa Converge Fiber Xers pero parehong na-trade. Itong si Morel pinalaro kagabi doon sa laban ng Ginebra kontra dito sa Converge. Ginamit siya nung garbage time na pero understandable naman yan dahil first game niya sa Ginebra at syempre maninibago pa siya dito sa sistema nito. Pero mukhang gusto pa ni Coach Tim ko na dagdagan pa siya ng isa pang athletic na wingman at ito si Tyrus Hill nga ang tinitignan nila. Isipin nyo na kung magkaroon nga ng Tyrus Hill, David Morel, Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Itong Barangay Ginebra, magiging very athletic na yung kanilang lineup. Ngayon, kung susobra sila sa mga field foreigners, sa tingin ko hindi magiging problema yan dahil binitawan na nga nila to si Jared Dillinger at sa tingin ko baka may bita pa ito si Stanley Pringle, matrade na rin. Ngayon, itong kay Tyrus Hill, medyo iba yung sitwasyon dyan kumpara dito kay Morel. Dahil si Morel, unrestricted free agent. So, nakuha yan ng Barangay Ginebra nang walang kapalit. Ngayon, itong si Tyrus Hill, may kontrata yan sa Blackwater. At itong Blackwater, syempre, nasa kampo yan ng MVP group. So, kinakailangan makipag-trade dyan ng Ginebra. Itong si Tyrus Hill naman ay isang reserve player sa Blackwater. Rotation player siya, pero hindi siya masyadong ginagamit. So, sa tingin ko, pwedeng bench player din ang ipalit dyan ng Barangay Ginebra. At ngayon, itong Blackwater, nag-i-struggle na sunod-sunod na yung kanilang mga talo. At hindi na ako magugulat kung papayag silang gumawa ng trade para magkaroon ng additional na firepower. Posible na Sydney Onwubere for Tyrus Hill. At sa tingin ko, magiging balanse naman yan. Dahil ito si Onwubere, nakaka-score din naman yan. Malaki rin na itulong yan dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, magiging okay yan kung sakasakali. Tandaan natin, kung magkakaroon ng trade ng Ginebra, ito ay para sa next season na magaganap at abangan natin kung anong gagawin ng management. Dito sa lumabas na mga reports mula sa mga insiders ngayon, may posibilidad daw na itong si Gio Halalon ay mate-trade ng Magnolia Chicken Templados. Tapos na po yung PBA trade deadline no April 21 pero hindi ibig niya sabihin na wala ng trade na mangyayari. Ibig sabihin nito, yung mga trades na matatapos o magagawa ay magaganap para to sa next season. Ibig sabihin doon nila mako-consummate ito. So ngayon, ang tanong dito ay kung ito nga si Gio Halalon ay mate-trade talaga. At makikita natin na itong si Gio Halalon ay hindi naglaro doon sa huling game ng Magnolia Chicken Templados at ang balita nga raw ay ito ay may injury. Pero isang ibang lumalabas na report ay usually kapag ang player hindi nagagamit ay baka ito ay matrade. At baka daw ito si Halalon ay matrade para dito kay Stephen Holt. Doon sa tweet ni Snow wala siyang sinabi kung kanino ito mate-trade si Halalon. Pero meron mga ibang insiders na nagsabi na si Stephen Holt nga raw ang magiging kapalit nito. Kung inyong maaalala, ang gusto ng Magnolia makuha si Arvin Tolentino. Pero gusto ni Al Francis Chua daw ibigay si Tolentino dito sa Barangay Ginebra dahil sila ang nangangailangan. So ngayon itong si Stephen Holt, yan na lang daw ang ibibigay dito sa Magnolia. Sa tingin ko hindi naman masyadong okay yon dahil mahusay man na player si Holt, hindi na kinakailangan ng Magnolia ng gwardya. Pero mukhang ganun daw mangyayari, Stephen Holt for Gio Halalon. So abangan na lang natin kung ito nga ay matutupad. Kung sakaling mangyari yan, at least itong Magnolia, mababawasan yung isa nilang guard at mapapalitan naman ng bago. Pero sabi nga nung iba pa rin yung defensive skills nitong si Gio Halalon at mamimi siya ng Magnolia kung sakaling siya nga ang i-trade nila. Itong si Shawnee Winston ngayon ay hindi pa rin naaalis dito sa Converge Fiber Xers kahit siya ay nasa trading block dahil natapos na yung deadline sa April 21. Pero hindi ibig niya sabihin na hindi na siya nilalako ng Converge sa iba't ibang koponan. Ang tanong ngayon ay kung saan ito mapupunta. Marami nang nagiging diskusyon dito pero nakasentro ito doon sa gusto ng Converge syempre na maging balance yung trade. Sa tingin natin, alam na of course, ang unang option dyan syempre ay first round pick sa tingin ko. Ang gusto ng Converge na maging kapalit kay Winston ay isang first round pick. Siguro pwede siya sa Blackwater kapalit ng first round pick nila o kaya sa Terra Firma. Pero kung hindi magbibigay ng mga picks itong Terra Firma at Blackwater, posible na ma-trade naman ito sa tingin ko dyan sa Northport Batang Pier. At ang pwedeng kapalit ay si Joshua Munson. Si Munson, ang laro niyan ay para din ito si Shawnee Winston. At sa tingin ko,
Ito si Monson ay lately nagiging maganda na rin yung defensive skills nito. Malaki pa rin ang kontribusyon niya sa scoring, pero pagdating na rin dito sa depensa nakatutulong at pakaya ng magustuhan nito si Coach Aldin Ayo dahil ang gusto ni Coach Ayo ay yung mga two-way players. Kung sakasakali nga Joshua Monson for Sonny Winston, fair trade naman yan at hindi yan magkakaproblema na makakuha ng approval dito sa PBA Trade Committee. Ngayon kung mangyayari ganyang trade, ito si Sonny Winston, hindi rin naman siguro yan magtatagal dito sa Northport Batang Pier. Unless siya ang gamitin na bagong main man ng Northport in case nga matrade dito si Arvin Tolentino dito sa Barangay Ginebra. So kung mangyari yan, magkakaroon na ng bagong main man itong Northport at ito si Winston, maipapakita na niya kung ano ang kaya niyang gawin offensively dito sa Northport at makakasama niya dyan of course ito sila William Navarro plus ito si Allen Bulanadi, si Xavier Lucero at yung iba pa. So maraming posibilidad dito na ito si Sonny Winston sa Northport mapunta. Ito kung San Miguel Beer ay pagkatapos talunin itong Magnolia Chicken Templado, sinabi ni Jericho Cruz na susubukan daw nilang isweep itong elimination round. Ang huling nakagawa niya noon ay TNT Tropang Giga at ngayon susubukan ng San Miguel. May 3 pang games na natitirang SMB at yan ay kontra sa NLEX, Blackwater at Meralco. So ang tanong ay kaya ma-sweep ito ng San Miguel Beer. 8-0 ang record nila ngayon pero may mga games talaga na naging dikit, partikular na yun sa TNT, sa Terra Firma at sa Barangay Ginebra. Itong Magnolia nakadikit din na lang mga 3 points ni Chris Rosa at CJ Perez, doon talaga medyo nakaalagwa itong SMB. Ngayon ang tanong ay kung magagawa nila yan kontra dito sa NLEX, Meralco at Blackwater. Siyempre, depende yan doon sa magiging performance ng San Miguel Beer dahil sa ngayon, maganda talaga nilalaro nila. At ang pinaka-importante dyan, healthy yung mga players ni Coach George Gallant. Siyempre, dahil kung walang injury, magiging maganda yung rotation niya talaga. Sa ngayon, itong San Miguel Beer, kahit man ma-sweep nila yung eliminations o hindi, ang magiging focus nila siyempre ay yung kampyonato. Number 1 seed na ang San Miguel Beer, hindi na yan siguro maaagaw ng iba pa. At sa ngayon, meron na silang siguradong twice to beat advantage. Sa ngayon, kinakailangan din ng San Miguel Beer na masiguro na kahit masabi pa natin na mga no-bearing yung mga natitira nilang laro, ay gagawin nila ang lahat para sila ay manalo dahil gusto nila na meron silang momentum pagsimula ng playoffs. Sa ngayon, itong SMB ay maganda ang naging simula at gusto na nga ng iba pang players, particular na sa of course si Jericho Cruz. Sinasabi nga nila maganda kung ma-attain nila yung sweep. Pero yung sweep na yan ay parang bonus na lang yan. Ang talagang gusto ng San Miguel Beer siyempre ay makapasok sa finals at manalo ng kampyonato dahil yun talaga inaasam nila ngayon. Shoutout kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa at maraming salamat sa pag-like sa ating Facebook page. At pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donald Santiago, pati na si Edwin Carmona Jr., John Mark Cantos, John Ray Marquisuela, Alexis Teterala, Anthony Alon, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Romeo Conchada, Rico Olarte, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dionisio Mercado. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., John Ray Marquisuela, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Michael D. at ang iba pa nating taga-subaybay kabilang si Jason Mendoza, Enju at Dexter Domer.